Okay. Guys, good morning. So, nagigising lang natin. So, yun. Time check, alas 4 ng umaga. So, ngayon gagawa lang tayo ng reaction video regarding sa kumakalat online kay sa although hindi pa natin na-trace online kung anong nationality ni Alexa. So, yun. Gagawa lang tayo ng reaction video regarding sa kanyang prediction sa this coming April 22 na magkakaroon ng isang disaster dito sa Pilipinas, especially Metro Manila. So, ano ba ito? Yung nilalabas niyang ito ba nagbibigay ng takot or awareness? So, ito, gagawa tayo ng video natin. So, para maging aware ang lahat. So, para sa akin naman, isa itong babala or isang tipo ng paghahanda para in case kung darating man siya o hindi, maging ready tayo sa mga mangyayari sa atin. Hindi lang dahil sa earthquake or anumang disaster, pero para to sa lahat. So, dapat maging tayo. Hindi naman to siguro nilalabas yung video na to para magbigay ng takot sa mga mamamayan nating sa buong Pilipinas. So, isa lang tool dito para maging maging handa sa darating kung ano mang sakuna na darating sa atin. So, number one, ang natin dyan, dapat maging tayo, handa palagi. So, number one na dyan, kasi minsan nakakalimutan rin natin yung ating spiritual na obligasyon sa Panginoon. So, dapat huwag natin kalimutan yun. Especially sa ngayong time, puro pera-pera ang labanan. So, yung iba naman, for the sake ng pera, nakakalimutan na natin kung paano tayo tumawag sa ating dakilang lumikha. Kahit man lang, every Sunday sana, karoon tayo ng time para magbisita sa ating simbahan para busugin ang ating spiritual. So, yun iba nakakalimutan nila dahil sa pagsusumikap rin sa buhay para maitaguyod ang pamilya. So, nakalimutan rin nila minsan na maglaan kahit isang araw, isang beses sa isang linggo, maglaan para sa Panginoon. So, number one dapat, yung relation natin sa Panginoon. Kumbaga sa daming disasters na nangyayari, tulad sa sunog sa LA, sa mga lindol ngayon within Myanmar and Indonesia. So, isa lang, ang pagtawag sa Panginoon, yun ang number one na pagliligtas sa atin. So, busugin natin yung ating spiritual na pangangailangan ng ating katawan, hindi lang yung puro material, pera, karangyaan. So, ganun lang. And then number two, so dapat maging tayo handa. Yung nilabas ni Alexa na video online na kumakalat na viral ngayon. So, maging handa lang dapat tayo sa mangyayari. So, paano tayo maging handa? Dapat sa loob ng isang bahay natin, meron tayong isang maliit na bagay lang to pero during emergency magagamit natin. Number one, go bag. Sa isang bag natin, magagawa sana tayo ng isang backpack na punuin natin ng essentials.
na magamit natin sa pang-araw-araw o during emergency na bitbitin na lang natin. So, ano ba 'tong nilalaman ng ating go bag? So, number 1, yung mga personal nating pangangailangan. Dapat meron tayo diyang andiyan yung cellphone natin, charger, flashlight, transistor radio, first aid kit. So, kung may mga infant tayo, dapat may mga nakareserba tayong mga gatas diyan. Kung may mga oldies naman tayo, dapat meron tayong ano, tawag dito, yung mga maintenance medicine ng ating matatanda. Dapat meron tayong naka-ready ngayon. Tapos importante rin diyan yung mga batteries, tubig, tapos mga hygiene kit natin, tapos yung mga personal natin na clothing in case of emergency, bitbitin na lang natin to papalabas sa ating bahay. So dapat yan naka-ready at nakalagay dapat sa malapit sa ating mga pintuan. In case of emergency, bitbitin na lang natin. So, number one, isa sa mga importante dito yung mga natin ready to eat na mga pagkain. So, paano ba yung mga ready to eat? Yung mga easy open, tulad ng mga biscuit, mga dilata. So, dapat yan aabot ng at least 72 hours o aabutin ng 3 days para makatawid. Kasi in case of emergency, pag totally down ng buong Metro Manila, yung mga galing rescuer natin coming from Visayas or Mindanao pa. So, bago tayo makarating sa mga kanya-kanya nating household, so siguro, abutin tayo ng 3 days. So, dapat lahat ng mga nakalagay sa go bag natin, dapat kumpleto yun na halimbawa, kung ilang membro ng pamilya natin, 3, 4 o 5 tayo, dapat sapat yun kasama na tubig. Good for 3 days. Tapos ang isa pang pangatlong bagay rin, dapat na-orient natin yung mga kasama natin sa bahay. In case of emergency, na wala tayo dyan, wala tayo sa bahay, na sila lang, alam nila kung saan sila pupunta. Kasi minsan pag nagkaroon ng emergency, wala tayo sa bahay, hindi natin ma-guide yung mga anak natin, mga kapatid natin, pamilya natin. So, diyan nagkakaroon ng problema. Minsan kung saan sila napunta. So, dapat i-orient rin natin sila kung saan dapat pupunta during emergencies. Para at least pag darating man at alam nyo kung saan pupuntahan. Alam natin kung saan natin pupuntahan sila at alamin kung anong naging sitwasyon after ng disaster. So, ito lang yung may dagdag ko rin na sa tingin ko, reaction video ko dito sa nilalabas ni Alexa na prediction. Ito ay lang naman siguro. Very informative naman kasi nangyayari ito sa atin, Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. So dapat ito ay magiging wake up call para maging ready tayo in case kung ano man ang mangyayari sa atin. So, ito ang kauna-unahan ko na reaction video dito sa aking channel. So, sana suportahan mo ang aking channel sa mga bagong viewers natin yan, bagong viewers. So, keep on supporting sa ating mga video kasi minsan puro mga kalokohan na yung nakalagay sa video natin. So, ngayon pa lang tayo na gumawa ng medyo seryosong video. So, please support naman and then subscribe, follow, and like sa ating video. Hanggang sa susunod, thank you po. Ingat po tayo palagi. Bye-bye.